Yo, what is up guys? Rans TV here. So welcome back to my YouTube channel. So ayan guys, for today's video, so magbi-build tayo ng supermoto na setup sa motor natin. So ayan guys, ipakita ko lang sa inyo kung ano yung proseso na ginawa ko, tapos gawin nyo rin to para ito sa mga mahilig sa mga supermoto build. So ayan, magagamit nyo talaga yung supermoto sa mga off-road na trail, at the same time sa long ride, diba? Yo, so ayan. Ito, tanggalin na natin. Ito yung unahin natin tanggalin guys. Tapos gumamit tayo ng ganitong alin para naman ito sa brake caliper. Yan. Unahin muna natin itong tanggalin guys para hindi na tayo mahirapan. Kasi yung gawin natin ngayon guys is hindi tayo hindi natin maklasin yung cover ng motor. So ayan, natanggalan natin. Dito gumamit tayo ng 14mm tsaka yung 19mm. So magkabilaan yan guys para madali nyo matanggal. So ayan, dito ilagay yung 14mm. Basahan nyo lang. Ayan, diba? Dito gumamit tayo ng 14mm. So di tayo gumamit ng socket wrench guys kasi kailangan nyo talaga baklasin yung cover. So ayan. So nagdesisyonan ko na tanggalin itong tapaludo para di tayo mahirapan. Ayan. Tiyaga lang talaga para matanggal nyo to. So ayan, dito gamit tayo ng flat screw. Tapos ganyan lang guys para matanggal nyo yung inner tube. Ayan, diba? Napadali lang, grabe na yung kalawang. So ayan, kabila na naman. Katulad din yung proseso ng natin, ginawa natin sa kabila. So ayan, hirap pa. Na drain na natin ito. So may kinuha tayo na alin. So ito yung alin niya. So huwag nung mawala dapat yung dito, yung washer. Yan, tanggalin natin, na drain na natin. Ito na, napakadumi niya na. Tagal-tagal na yan, mga 2 years, mga 3 years na. So ayan guys, so may ginawa tayo dito na alambre. So tapos isang isang Thailand dito, tapos lagyan nyo ng parang pang nyo dito, ganyan. So tapos ready nyo na rin yung panghuan nyo ng spring, yung lock nya. So ayan, gawin na natin. Medyo mahirap to.
Ayan, tapos tanggalin nyo lang yung circlip sa loob. Ayan. So ayan, dito may ano tayo dito. Ito na yung pinakita ko sa unboxing, yung front shock lifter, 5 cm at saka may kasama sa spring. So ayan guys, ito na yung nabili natin. So kabit na natin. So ito na siya kapag nakabit mo na. So ayan, ganito yung proseso ng pagkabit guys. Lagyan nyo muna yung spring sa, hindi ko alam kung anong tawag dito, kasi lagay nyo lang sa inner tube. Ayan. Hanapan nyo lang na parang paano nyo makipasok. Ayan. Tapos ipasok nyo natin sa outer tube. Napaka basic lang. So ayan. So ayan, tapos lagay nyo na yung spring. So dapat tama yung orientation ng spring. Tapos itaas na natin yung inner tube guys. Pag napasok na natin yung spring, yan. Tapos binaliktad. Baliktarin natin para ma-fix na natin yung alin. So ayan. Wag niyo mawalan yung yung washer ng alin. Kasi kapag nawala yun, may tendency na mag-leak yung natin, port oil. So ayan, ito naman yung port oil na gamit natin, Petron. Baka naman. So ayan, ang basihan ko dito, inilubog ko lang yung inner tube, tsaka lagyan ko. So ayan. Tapos bubabahin nyo lang guys para mawala yung hangin. Ayan. Tapos lagay na natin itong niya, yung silbing lock. So ayan, para hindi makalabas yung oil. Yung rubber boots, lagay na natin. So kung paano natin tinanggal kanina guys, ganun yung gagawin natin. Tapos ipasok lang natin itong nilagay sa sa gulong para masukat natin yung niya, balanse ng front shock natin. Tapos pala guys, binaliktad ko itong ayan. So ayan, ito yung ang rear shock lifter, diba? 5 cm ito, ang haba. So sukatin natin para magpakita ko sa inyo na 5 cm talaga. So ayan, ito yung idadagdag natin sa likod ng motor natin para tumaas naman yung height niya. So ayan, gumamit tayo ng rope tensioner dito para ma-press natin yung spring, diba? Namura-mura lang to. Ito yung DIY na ginawa ko guys para ma-press natin yung shock. Ayan. So ayan, makikita nyo dito pag-angat. So gamit lang tayo ulit ng flat screw. Ayan. Tapos pala pagbaklas ng dito, parang may nuts sa loob eh. Gamit lang kayo ng 17mm. So ayan, natanggalan natin. Ayan na siya. So ayan, idugtong na natin itong natin. So ayan, hirap. Ayan. Kailangan niya higpitan guys. So ayan, tapos i-fix na natin siya. So makikita nyo guys na medyo sumasayad na yung sa airbox. Pero pa man, konti pa naman. May space pa naman siya. Ayan o. Diba?
So ayan guys, yung inad natin dito na ano na extender is 5 cm ito. Ito yung sa rear shock. So ito yung nilagay natin. So ayan, grabe umangat talaga yung likuran niya. So ayan. Napakahirap lang talaga ikabit. So next naman tayo. Ito lang yung ano eh. Tapos may nilagay tayo dito sa dito sa loob, yung extender din 5 cm din. Nilagyan ko na rin ng rubber boots. So dalawa 'yan. So tapos lang yung plano ko dito sa side stand is mag-extend tayo. So ano natin to, putulin natin dito at saka dito. So ayan, putulin natin yan para makapag-extend tayo. Mga siguro mga 6 cm yung i-add natin para ma-side stand. So dito, so ayan, makita nyo talaga yung difference kasi yung gulong niya guys sa ilalim is lapat na talaga sa lupa. Parang banat siya. So ito dito naman, ayun may medyo gas-gas lang dito na part. So ayan, lagyan ko pa nito ng ayun, natatama yung niya, yung shock niya kapag nagsi-center stand tayo. Pero kapag hindi naman naka-center stand is tama-tama lang naman. Ayan, yan sa kataas. Grabe yung height na dinagdag niya. So solid. Grabe yung taas niya guys. Ayan So ayan guys, ito na yung build natin, setup natin, no. So grabe, napakataas yung agwat niya. Yung sa previous na stock ng motor is medyo mababa lang. So grabe yung dinagdag. Tapos dito medyo lapat yung gulong. So ayan, pakita ko sa inyo yung niya, yung kapag nasakyan na natin, pakita ko sa inyo. So ayan. Ayan naman siya. Grabe, napakataas, no. I-test natin guys. Ipakita ko naman sa inyo yung pag tayo. I-test natin. Ipakita ko naman sa inyo kapag nagdalhin ito natin. So ayan. Grabe. Taas na lang, no. Ayan. Grabe taas. Solid. Tapos idagdag ko rin pala yung natin, yan yung ginawa ko. Kasi yung sa previous hindi pa natin nalagyan ito. So ginawa natin siya ng sticker lang yan. Tapos ko na lang gamitan ko ng cutter. Tapos nilagyan ko ng edge protector. So ayan, bibili yan sa mga kotse, support sa mga kotse. Pakita ko sa inyo sa loob. Hindi ko to napakita kasi sabi ko nang lagyan ko. Ito na yung ginawa ko guys. Yan, yung sa loob. Tapos nilagyan ko rin dito ng edge protector rin para hindi masakit sa kamay. So yun lang naman, sinama ko na ito dito sa vlog. Laking tulong na to para sa mga mahilig mag off-road. Kasi minsan guys, nagta-travel tayo around Capiz, nagpo-promote tayo ng tourist spot. So malaking tulong ito guys kapag nakapasok tayo sa mga liblib ng lugar at saka grabe yung mga lubak, di ba? Makakatulong talaga. So ito naman talaga yung purpose ko na para taasin ko tong motor natin. So grabe, napakataas niya, Ayan, dapat na yung gulong So dito naman, so ito naman makikita nyo kasi yung sa stock niya guys is nakalapat dito. Ito yung mga gasgas Pero ngayon guys hindi na grabe na yung difference niya. So ito binanat niya rin. Tapos may ginawa pala ako dito. In-invert ko siya kasi hindi ko siya malaki. Ayan In-invert ko siya para ma-lock lang natin to. Grabe. Ayan, napakataas na. Ayan sa loob. Pakalinis. So ayan, basta nyo lang guys, sundan nyo lang yung ginawa ko kung paano ko tinaasan itong motor natin. So ginawa natin itong Supermoto build. So ayan, sa mga hilig ito kasi nakikita ko ito guys madalas sa mga Indonesian
Indonesian yung mahilig gumawa nito. Siguro sa kanila doon kasi bundok. So di ba? Grabe, napakataas. Hi love. Siya yung camera woman natin. Gano ka? So ayan. So ayan guys, maraming salamat sa panonood ng tutorial natin. So sana may matutunan kayo sa tutorial ko guys. Ano nyo lang, sundan nyo lang yung tutorial na ginawa ko. So may ginawa tayong DIY doon na mas makapadali kapag wala kayong mga power tools. So yun lang, maraming salamat sa panonood ng video. Please like, comment, subscribe to my YouTube channel, Rance TV.